Magandang araw po sa lahat. Ngayon po ay nandito kami sa aming bukiran dito sa bundok. So, dito kami natutulog sa bahay kubo nila ni Ina at si Ama. So, kagabi nakarating dito kaya hindi ako nakapag-vlog papunta namin dito galing doon sa baba. Kasi mayroon kaming mga trabaho kaya medyo hapon na kami nakaakyat dito. So, madilim na yung pagpunta namin kaya hindi na ako nakapag-video. So, ngayon nandito na kami sa bahay nila ni Ina at si Ama. At abangan nyo na lang yung mga gagawin namin mamaya dito sa aming bukiran. So, ngayon po ay galing ko doon sa sapa kasi naglinis ako nitong repolyo para ihalo namin doon sa aming tinula na pork na binili namin kahapon doon sa baba. Asa asin? Yapon mo na asin eh. Hapon. So, ito yung buhay namin dito sa bundok. Para makita nyo rin kung ano yung aming mga nasanayan dito sa bundok na mga lifestyle. Ito yung mga ginagawa namin dito. Kasi umaga ngayon, yung sinasaing namin ay para rin sa aming agahan. So, itong lugar na to ay malayo na doon sa baryo. At yung baryo namin ay malayo rin doon sa lungsod. Magbabaon. Kaya bundok na talaga ito dito. Na. Ayan. So, mayroon kaming mga tinanim dito na mga kamote, yung niyog, binabantayan nila ni Ina para rin makabunga. Sabi ni Ina, mayroong tanim siya na karlang kalibre. Kasi dito po, pag iniwan mo yung tanim mo, hindi tao yung nagnakaw, kundi yung unggoy. Kasi yon ang mahirap dito sa amin. Kapag hindi mo binabantayan yung tanim mo na lubi, nako, wala ka talagang aanihin, haharbisin. Hindi mo mapagpirahan yung mga tanim mo kapag hindi binabantayan kasi unggoy yung umaani. Unggoy at yung mga baboy ramo. Kasi sa sinabi ko na malayo, baboy damo. Kasi sa sinabi ko na malayo talaga itong area na to doon sa baryo. Nasaan pa yung si Ama? Sabi ni Ama, magtibaw lang siya ng kanyang litag. Yun pala ay Wala pa sinasunod. ora pun. So, Kay kanang plano pagkahumanton mo adi sa pun. Nakaluto di ko te. Nasudadan ko man nakabugas. hindi ko man to no. Diba may So, tinaphan sa magsaing pa pala ako ng yung tinaphan ko kanina ng bigas. Yan. Yung lininisan ko ng mga tipasi ito. Yan yung napagkakape sa kita. oo. Napapagkakape sa kita. Magsaing pa muna ako kasi hindi naman kami masyadong nagugutom kasi nakapagkape naman kami kanina at nakakain na rin kami ng pan kasi may dala kami kahapon na pan paakyat papunta dito. So ito yung saingan ko. Kasi yung tinula namin ay luto na yan. Nay, butang din na yun. Kaya ganun. Ito yung si Ina. Yung pinakamagandang ina ko dito sa bundok. Bundok. Sa mundo.
So ngayon ay lalagyan ko na ito ng tubig para maisaing ko na doon. O dito ko na lang isaing dito sa tayo nila ate. Puntahan natin yung si ama kasi hindi pa umuwi. Doon sa ibaba, doon sa taas si ama naghadhad ng yung kanyang kuan gayas. Yan si ama. Nasaan na yung si ama? Ay, doon si ama. Ayan, kung nakikita niyo yung naka-green dyan, yun si ama. Mayroon palang mga tanim sila ni ama na karlang. Ayan. Ito, mga karlang na tanim nila ni ama. Parang kailangan ng panguhaan ng damo kasi mayroon ng mga damo na tumutubo. Kaya yun yung araw-araw na ginagawa nila ni ama dito sa bundok. Kaya gusto nilang dito sila tumira sa aming umahan kasi kapag may oras sila sa ganitong oras ng umaga ay hindi pa masyadong mainit yung araw. Nakapagtrabaho sila ng katulad nito, mayroong mga dapat na linisan ng mga damo sa kanilang tanim para malusog yung kanilang mga pananim na karlang o gabi. Ayan. Ayan. Mayroon pa silang mga tanim dito. Marami na. Ito, nakuhaan na yung ito, isa to na mga nalinisan na nila. Di ba magandang tingnan pag ganito yung tanim natin, malinis. Ayan. So, ito sa itaas ay wala pang tanim doon sa taas. Tamnan pa nila ng karlang Hawaii. So, ito yung buhay namin dito. Simple, payapa, walang iniisip muna, mga mamahaling mga bilihin dito. Kasi wala ka namang mabibili dito kasi malayo doon sa tindahan. So, yung maisip mo talaga dito ay magtanim na lang ng mga makakain. Kagaya ng mga kamuti, karlang, saging, kalibre. Kasi yun yung kalimitang panghanap buhay dito na makuhaan mo sa pang-araw-araw na panghanap buhay na pagkain. So, ayan. Ito yung tapahan namin dito. Kapag nag-harvest kami ng niyog, dito namin tapahan. So, ngayon, papunta ako doon sa sapa para maghugas ng plato para makapag-kain na kami sa agahan. So, ayan. So, yung dinadaanan ko sa likod. Kahit nasa bundok tayo ay magsabon pa rin tayo ng ating mga plato para malinis yung ating pinakainan. At para iwas tayo sa mga bakterya. So malinis na siya. Ano ko man yan? Niralakan mo. Naka dito plato. Si kalamang kay kung diri mahurot kay pundo ka lang. So ayan si Phil, nangunguha ng saha ng abaka. Diyan siya kumuha ng seedling sa abaka. Ito yung itanim ko dyan sa tabi ng malaking puno. Saan mo itanim? Dyan. Sige, samahan Mas kita. malapit lang. Dito.
Yun ang maganda dito sa bundok kasi marami kang magagawa. Kaya nito, pag may time ka, makapagtanim ka ng abaka. Kung hindi abaka, saging, niyog, at iba pang mga pananim na dapat mong itanim dito sa lupa. Yan, kaganda dito. Ganyan magtanim ng abaka. So ngayong araw, mag-harvest kami ng pinya namin na napakalaki dito. Ang pinya ni ina, pagkaayos. So dari pa sa likod namin, no? Ito, pakita mo. Wow! Masarap manirahan dito sa bundok. So kaya pumupunta kami dito para rin makatulong kami sa kanila ni ina at ni ama Yes. pagtanim ng mga dapat na itanim namin dito sa aming bukiran. So kagaya nito, mayroon na silang tanim na pinya. Yan. Si ina pala ang nagtanim nito. Pero kagaya nito, paramihin namin ito kasi mga malalaki yung bunga ng ito yung klase ng pinya na lumalaki. Okay. Sa lahat ng aming mga viewers dyan, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa PhilEv channel. So ito na ngayon, amin ang nakuha sa punuan. Hinog na talaga. Hinog na. Ipakita daro. Yan, masarap na dessert ito. Yan na. Sobrang laki talaga ng pinya. Okay. Salamat sa sipag ni ina sa pagtanim dito sa bundok. Kasi ito na ngayon, may kapalit na prutas. So dito lang muna po tayo sa ngayon. Hanggang sa susunod pa naming mga video. Maraming salamat.